Anang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapwat katotohanan sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta, sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta, at sino man sa kanila'y hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinagoga, sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila'y nagsitindig, at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan, at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan, upang siya'y maibulit nila ng patiwarik. Datapwat pagdaraan niya sa gitna nila, ay yumaon ng kanyang lakad. At siya'y bumaba sa Capernaum, na isang bayan ng Galilea, at sila'y tinuruan niya sa araw ng Sabat. At nangagtaka sila sa kanyang aral, sapagkat may kapamahalaan ang kanyang salita. At sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig, anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na sinasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At nang siya'y mailugmok ng demonyo sa gitna, ay lumabas siya sa kanya na hindi siya sinaktan. At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa na nangagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay naguutos sa mga karumal-dumal na espiritu, at nagsisila pa sila. At kumakalat ang alingaw-ngaw tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot-libot ng lupaing yaon. At siya'y nagtindig sa sinagoga at pumasok sa bahay ni Simon, at nilalagnat na mainam ang biyanang babae ni Simon, at siya'y kanilang ipinamanhik sa kanya. At tinunghan niya siya, at sinaway ang lagnat, at inibsan siya, at siya'y nagtindig, pagdaka at naglingkod sa kanila. At nang lumulubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya, at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila, at sila'y pinagaling. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At sinasaway sila na di niya sila tinutulutang magsalita, sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. At ng araw na ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako, at hinahanap siya ng mga karamihan, at nagsiparoon sa kanya, at pinagpipilitang pigilin siya upang huwag siyang humiwalay sa kanila. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. At siya'y nangangaral sa mga sinagoga ng Galilea. Maging sa sulat din po ng apostol na si Pablo, nang isulat niya ang kanyang sulat dito po sa mga Ebreo, sulat niya sa mga Ebreo, sinabi niya sa 4 at 12, na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso.
Ang salita ng Diyos ay napakahalagang mabigyan ng daan sa ating mga puso at kaisipan. Kaya po kami ay nag-aanyaya sa inyo tuwing sumasapit ang alas 8 ng gabi na samahan kami sa pagbabasa ng mga talata nito. Kaya po ngayong gabi, kung sakaling meron kayong hindi lubos na naunawaan sa atin po mga binasa, inaanyayahan namin kayo. Maaari po kayo magtanong sa palatuntunang Ang Dating Daan at sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganun ay mapag-aralan natin yung mga katwiran na ating nababasa at magkaroon ito ng liwanag sa ating mga kaisipan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.